Magandang araw mga kapatid. Andito na lang po tayo para bigyang linaw at sagutin ang mga comment dyan sa comment section ng ating video nung ipinost noong nakaraan. So, merong isang comment dyan. So, tingnan natin kung ano yung comment. Ginamit kasi ang isang talata sa Biblia, ang Ephesians 2:8. Itong Ephesians 2:8, para lang sa kaalaman ng lahat, ito yung paborito ng mga born again, mga protestante, lalo na yung mga faith alone. Ito yung paborito nilang verse. So, basahin natin kung ano ang nakasulat dito sa Holy Bible. Ito yung New King James Version. So, basahin natin. For by grace you have been saved through faith, and that not yourself. It is the gift of God. So, for by grace, ikaw ay naligtas. Ikaw ay iniligtas. At ito ay regalo, gift of God. So, konklusyon, hindi mo na kailangan gumawa kasi ito ang palagi nilang sinasabi. Yung mga gawa mong mabubuti, wala yan. Hindi na kailangan yan kasi niregaluhan ka na eh. Sinabi na dito, it is the gift of God. So, regalo. So, ibig sabihin, maniniwala ka lang, ikaw ay ligtas na sapagkat ikaw ay niregaluhan ng Panginoong Diyos. So, yung mga mabubuting gawa mo, wala na yan. Hindi na kailangan. Yun ang sabi nila. Pero, kapag ka regalo mga kapatid, hindi mo na kailangan magtrabaho. Ba't ka pa magtatrabaho? Regalo na nga eh. Di ba? So, ang ibig sabihin mga kapatid, yun po yung objective, yun po yung objektiba. Yun yung purpose ng Panginoong Jesucristo nang siya ay bumaba dito sa lupa. Yan po yung purpose niya. Yan yung objective. Nung siya ay ipinako sa krus, lahat ng tao sa mundong ito at naniniwala na siya ay ipinako sa krus, nagpakamatay sa krus, lahat po ng tao sa mundong ito ay naligtas. Kasi yun naman talaga ang purpose niya eh. Yun naman talaga ang purpose, objective. John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, whoever believe it shall not be perished and have everlasting life. So yan yung paboritong common verse yan, napaka-common verse. So yun ang purpose ng pagpunta ni Kristo dito sa lupa para iligtas ang sangkatauhan. So ito yun, gift. Ito yung gift. Ephesians 2:8. Ngayon ang tanong mga kapatid, ito bang Ephesians 2:8? Ito ba'y tatagal sa iyo kapag ka hindi mo iningatan? Yun ang tanong eh. Kasi kung ito lang talaga, dapat hindi na nagsabi si Santiago. Wala na sanang sinabi si Santiago sa chapter 2 verse 26. Ang sabi dito, patay ang katawang walang espiritu. Gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kasamang gawa. So sana, kung ito lang man talaga ang basihan natin na kapag ikaw ay naniniwala, ligtas ka na, bakit pa nagsabi si Santiago ng ganito? Diba? Magkasalungat. Dito, faith lang. Dito, faith at saka may kasamang gawa. Dagdagan natin. Santiago chapter 2 verse 14 to 17. Mga kapatid, ano ang pakinabang kung sasabihin ng isang tao na siya'y may pananampalataya, ngunit hindi naman niya ito pinapatunayan sa gawa? Kailangan palang patunayan. Yung pananampalataya mo, patunayan mo sa gawa mo. Hindi yung nananampalataya ka lang, wala kang gawa. Para mapanatili itong Ephesians 2:8 na gift sa iyo ng Diyos, gagawa ka ng mabuti. Kaya tama ang sinabi ni Santiago at itong Ephesians, hindi sila magkasalungat. Pero kung ang born again ang mag-interpret nito, magkakasalungat kasi ito lang eh.
Hindi naman nila inaano itong Santiago kasi ang reason nila dito, ito daw yung resulta ng iyong paniniwala. Good work is the result of your faith. Mali. Nagpaliwanag na nga si Santiago dito. Nagbigay na nga siya ng example. Ang sabi dito, halimbawa daw kung mayroon kang isang kapatid, walang damit at walang makain. Ngayon, sa paniniwala mo, nagdasal ka na sana magkaroon sila ng damit, magkaroon ng pagkain. Sa pamamagitan ng iyong dasal at paniniwala, sa tingin mo ba magkakaroon sila ng damit at pagkain? Hindi. Maliban na lang, pupuntahan mo yan sa bahay at bigyan mo ng damit, bigyan mo ng pagkain, saka pa yan sila magkakadamit at magkaroon ng pagkain. Kaya tama ito. Itong sinabi ni Santiago. Walang salungat dito. Pero pag ang born again ang mag-interpret dito, magkasalungat yan kasi hindi nila tatanggapin itong Santiago Kasi wala naman daw pinag-usapan na kaligtasan dito. Kasi ito daw ang gawa dito, ito yung resulta ng iyong paniniwala. Maliho Nagpaliwanag na nga si Santiago dito. Napakalinaw ng paliwanag ni Santiago na walang silbi iyong paniniwala mo kung hindi mo sasamahan ng gawa. Therefore, kailangan mo talagang gumawa ng mabuti. Yung paniniwala mo, samahan mo ng gawang mabuti, yun yung mag-iingat, itong regalong ito sa Ephesians 2:8, yun yung maingatan mo ito. Ito po ay tuloy-tuloy kung gagawa ka ng mabuti. Di ba? Pero kung ang born again ang mag-interpret nito, magkasalungat itong dalawang verse na ito. Kasi hindi naman natatanggapin itong Santiago Kasi ang reason nga nila, resulta daw yan ng mabuti, resulta yan sa paniniwala mo, itong Santiago. Nako, napakalinaw nga ng paliwanag ni Santiago dito. Malinaw pa sa tanghaling tapat. Di ba? So, mga kapatid, huwag tayong magpalinlang sa mga ganitong interpretasyon ng ating mga kapatid na mga protestante, yung mga born again. Huwag tayong magpapalinlang dyan. Kasi sinasalungat nila ang mga verse. Kasi maniniwala ka lang, ikaw ay ligtas na. So, hindi pwede yan. Kasi patay nga ang paniniwala mo kapag walang kasamang mabubuting gawa. So sana po nabigyan ng linaw kahit konti man lang. At lagi ko itong sinasabi na tayong mga Katoliko, pag-aralan natin ang doktrina na itinuturo ng ating simbahan. Kung meron man tayong hindi maunawaan, magtanong tayo sa mga pari or sa mga Catholic faith defenders, magtanong tayo. Huwag tayo magtanong sa pastor. Kasi ang pastor hindi katuturuan ng tama dyan. I-interpret nila yung Bible sa kanilang sariling interpretasyon. Hindi naman nakapagtaka yan kasi hindi naman talaga sila po din ang nag-compile ng Biblia Masakit man yan tanggapin pero hindi sila ang nag-compile ng Biblia. Kasi hanggang ngayon, wala silang maipresenta na kanilang translation, na sarili nilang translation. So, masakit po yan. Kahit masakit man yan kapatid, pero wala tayong magawa. Kahit ano ang gawin, Katoliko pa din ang nag-compile ng Biblia. Kaya pag nag-interpret ang Katolik, walang salungat dyan. Lahat yan tama. Pero pag ang born again or ibang mga protestante ang mag-interpret, ang daming mga salungat, daming mga gulo ng pag-interpret nila sa Bible. So yan lamang po. Maraming salamat at magandang hapon sa lahat.